Gutom na ako. Chow fan. Ang dami. Fried rice pa lang. Ulam na. Ilocos empanada. Crispy on the outside. Love it. Thank you, Lola. Bibiyakin ko na to. Uy. Welcome sa Craven Company, and ngayon kasing araw na to, nagbigla akong na-miss yung Pilipinas, and yung kinikrave ko na to, alam ko sa isang specific restaurant lang natin makikita dito sa atin sa Toronto, or at least mahanap ng parehas, kasi bigla akong nag-crave nung chow fan. Nung high school kasi ako mahilig akong kumain sa Chowking, and yun yung parang lagi kong in-order yung chow fan na yun. And then yung isa ko pang cravings is Ilocos empanada na actually recently ko lang talaga siya nakahiligan. Although natikman ko na siya sa Pilipinas, nung na-try ko siya dito sa Canada, doon lang ako biglang na-addict. Yan. And andito kami ngayon sa Lola Asti's, Filipino cuisine, and syempre sinama ko ngayon yung girlfriend ko. Hello. Hello. Ganon. Thank you for inviting me dito sa segment nyo na to. Naisip ko na ikaw yung invite kasi nga ito yung gusto kong puntahan ni Lola Asti's, and then alam ko na friends mo yung mga may-ari nitong place na to. So, at saka madalas din actually talaga tayo dito. Yes, actually madalas kami dito. Very close siya sa area namin. Actually, kabanda ko and high school friend ko yung owner nitong Lola Asti's. Kaya kilala ko siya. Actually, pati yung si Lola Asti mismo, which is yung nanay nung friend ko. Hello Lola Asti. Hello, Pat. Yan. Recently lang sila nag-open, pero meron na agad silang impact sa Filipino cuisine community yan. And nung nalaman ko na nagpaplano sila na mag-open ng food business, na-excite ako kasi alam ko na yung luto ni Tita Asti. Dati pa since nung high school, so alam ko talaga na mahilig siya magluto. Naalala ko nung high school ako, every time na birthday ni Pat, yung friend ko na may-ari nito, ang dami niyang magluto talaga. Kahit mga 20 lang kami, ang mga hinanda ni Tita, mga 100, mga madaming tao talaga. So, and sobrang sarap ni Tita magluto ng food. Order na tayo. Yes. Anong order mo? Chow fan. Tsaka empanada yun. Yan. Yay! Thank you! Ito sa'yo. Yung lechon sorry. kawali, yun sa Yes. akin. Yan. I got the shumai. Do the honors. Try mo na. Ito, chow fan. So, ang concept nito is fried rice, tapos meron siyang toppings. Meron din silang ibang toppings eh. So, yung nakuha ko is shumai. Sa'yo is lechon kawali. And yung fried rice itself, meron na rin siyang giniling eh. I think may option sila na beef or pork. Yeah, giniling. Alam mo ba ibig sabihin ng chow fan? Ano yun? Chow fan is just fried rice in Chinese. Ah, yun pala yun. Yun lang talaga, straight na ibig Straight. sabihin niya. Ah! Yun nga lang, ano lang siya, marami siyang cultural variations actually. And yung isa sa mga pinaka-common is yung Filipino version niya, which is ito. Diba? Yeah, yung fried rice. Basically, fried rice lang siya na merong cultural variation, in this case, Filipino twist. So, Lechon kawali. lechon kawali. Sarap to i-pair sa toyo mansi. Tsaka chili garlic. Yeah, chili garlic. Makakain mo walang ganda. Ayan, homemade din na chili garlic ng Lola Asti yan. Sarap. Sarap niya, ang dami ng laman ng rice. Oo, kasi may giniling ka na sa rice, may toppings ka pa, may vegetable ka pa. Yung mga ganito, madaling ibaon eh. Kasi buong ganyan na siya. Oo. Pakain-kain ka na lang. Madaling kainin kahit nasan ka, di ba? Yeah, pwede siyang dalhin sa mga camping trip, gano'n. So, buti nadala ng Lola Asti yung chow fan dito. Which is good. Tsaka ang sarap talaga. Yan na yung panada natin. Wow! Sarang luto. Wow! Thank you! Fresh! Na-try ko na to sa Pilipinas, pero recently ko lang to na na-try ko dito. Biglang sobrang naging paborito ko siya, di ba? Lagi ko na hinahanap. Ang nasa loob niya is may papaya, munggo, vegan longganisa, itlog, Tsaka egg yan. munggo. Ay, nasabi ko na ba yung munggo?
Okay, game. Excited na ako. Freshly Sarap. made. Sarap. Lalagyan mo siya ng suka. Crispy pa yung labas niya. Sarap ng longganisa. The best ka, Lola Asti. Thank you. Isang nakakatuwang fact about sa Ilocos empanada ni Lola Asti. Grabe, dinumog yung yung empanada ni Lola Asti ng Taste of Manila. Parang ilan ang nabenta nyo? Grabe. Ilan ba? 1,000 yata eh. Kasi hanggang matapos yung gabi, nahanap pa rin siya ng mga tao. And kung gaano siya ka-extreme, is kakalabas pa lang sa van nung isang batch ng empanada, ubos ka agad. Literal, di ba? And mag-isa lang si Lola Asti nang gumagawa ng empanada. So, siya lahat gumawa ng empanada those 2 days. Sobrang patok na patok siya talaga ng festival. Hindi na in-expect na ganun yung demand ng empanada dun sa Taste of Manila. Grabe, no? So kung isa kayo dun sa mga naubusan ng empanada ng Taste of Manila, well, meron store sa Lola Asti. Nandito siya sa Scarborough. 4403 Kingston Road, Suite 102. So yeah, punta lang kayo dito kung naubusan kayo ng empanada. Sarap. And hindi lang ito yung ino-offer ng Lola Asti. Meron din silang ready-to-eat na mga pagkain na you can take out pag may mga gusto kayong baon, ganyan. So, they change their menu every day actually. So, today meron silang mga Bicol Express, mga comfort food ng ating mga Pinoy. Yeah, yun. So kung gusto nyong makatikim ng Ilocos empanada, I mean, hindi lang sila yung nagsuserve nito dito sa Toronto or sa Canada. Pero personally, para sa akin, isa si Lola Asti sa pinakamasarap na gumagawa ng Ilocos empanada. And syempre, yung chow fan din. I don't think may ibang restaurant na nag-offer ng chow fan. Talagang lasang Pilipinas. So, yeah, yun lang for this episode, guys. Kita-kits tayo next time.